Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Nandito na naman uli ako. So ang pag-uusapan na muna natin ngayon ay tungkol sa showbiz. Tungkol ito kay Pokwang at sa kanyang ex-husband na si Lee O'Brien. Siguradong mas magiging masaya ang Pasko ni Pokwang ngayon dahil panalo nga siya sa immigration case na isinampa niya laban sa kanyang ex-husband. Matatandaan natin na noong 2021 naghiwalay si Pokwang at ang kanyang asawa na si Lee O'Brien. At noong 2022, dinedepensahan pa ni Pokwang ang kanyang asawa dahil ayon nga kay Pokwang, gusto niyang maisalba yung pagsasama nila. Pero nitong 2023, noong June 2023, siguro napuno na talaga si Pokwang at nakita niya na wala ng pag-asa na muli silang magsama ng kanyang ex-husband. Tuluyan na siyang nagsampa ng kaso, isang immigration case laban sa kanyang ex-husband. Ang kasong isinampa ni Pokwang ay deportation case against kay Lee O'Brien na taga San Francisco, California. Aside dito sa deportation case, kasama rin sa kaso ni Pokwang ang financial abuse, intimidation at abandonment of their daughter na si Malia. At ngayong araw nga, naglabas na ng desisyon ang korte at pinapanigan nila ang reklamo ni Pokwang. So ibig sabihin nito, tuluyan ng madedeport ang kanyang ex-husband na si Lee O'Brien. Ayon kasi kay Pokwang din, dun sa kanyang reklamo, paulit-ulit na lang daw na nire-renew ni O'Brien ang kanyang tourist visa. When in fact, ang totoo daw nito ay nagtatrabaho siya sa Pilipinas. Bawal kasi yung ganito, lalong-lalo na kung ang hawak mo ay isang tourist visa lang. Bawal na magtrabaho ka sa bansa na kung saan ganun yung visa mo. Pinapakansela rin ni Pokwang yung pre-arranged employment visa na sinasabing meron itong si Lee O'Brien. Ayon din kasi sa korte, itong pre-arranged visa ni Lee O'Brien ay isang misrepresentation. Kumbaga, iba yata yung nakalagay doon kung sino yung magiging employer niya at iba yung ginagawa niyang mga trabaho bilang artista sa teatro, sa pelikula, sa bansang Pilipinas. At dahil nga isa itong violation, ang magiging parusa nito ay deportation. Kasi kung talagang legit yung trabaho niya sa Pilipinas, supposedly na-convert na yung kanyang tourist visa into a working visa. Kumbaga, hindi na magiging non-immigrant yung status niya sa Pilipinas. Ang kaso nga, mukhang hindi ito ang nangyari sa kaso ni Lee O'Brien. So lumalabas na isa itong panlilin lang o panloloko o isang violation sa totoong status niya at pamamalagi niya sa Pilipinas. Para kay Pokwang, malaking panalo ito. Lalong-lalo na sa tulad niyang isang babae na ayon nga sa kanya, ang ipinaglalaban niya ay ang pang-aabuso ng kanyang dating asawa. Sinasabi rin kasi ni Pokwang, simulat sa pool, siya yung bumubuhay ng pamilya nila. At wala rin daw siyang suportang natatanggap galing sa kanyang dating asawa bilang suporta sa kanilang anak na si Malia. Ayon din kay Pokwang, laban din daw ito ng mga pang-aabuso ng mga dayuhan sa sarili nating bansa. Pero kung iisipin din natin, hindi lang sa Pilipinas ito nangyayari. Nangyayari ito sa iba't ibang panig ng mundo na kung saan marami nga ang mga katulad nating mga Pilipino na nagtatrabaho ng illegal sa iba't ibang bansa ng mga walang tamang dokumento o papeles. Pero isipin din natin na minsan itong mga Pilipino, itong mga kababayan natin, hindi rin natin masisisi dahil sa nais nila na kumita para sa kanilang pamilya ay napipilitan silang gawin ito. Well, hindi ko naman sinasabi na dapat o tama ang ginagawa nila. Pero may mga kanya-kanyang rason din sila kung bakit nila sinusugal at pinapasok yung ganitong klaseng buhay sa ibang bansa. So sa kaso ni Lee O'Brien, dahil may warrant for deportation na inilabas ang korte, madedeport na siya. At hindi lang yon, mabablacklist na siya. Ibig sabihin nito, hindi na siya pwedeng pumasok pa uli ng bansang Pilipinas. Kahit saang bansa, kapag ka-i-deport ka, ganito rin talaga yung mangyayari. Hindi ka na pwedeng pumasok kung saang bansa ka dineport, kung saang bansa ka galing para i-deport. Medyo nagtataka lang ako dito sa kaso ni Lee O'Brien kung paano niya nagawa na paulit-ulit niyang i-renew yung kanyang tourist visa at kung bakit nakakapagtrabaho siya nang hindi man lang nasisilip ng mga employers niya kung saan man siya nagtatrabaho, mapapelikula ba yan, mapateatro, mapa-TV, kung ano yung status ng kanyang visa. Or pwede rin kasi siguro na iniisip ng kanyang mga nagiging employers na immigrant status na nga itong si Lee O'Brien sa Pilipinas dahil asawa nga siya or ex-husband nga siya ni Pokwang. At medyo matagal-tagal na rin siyang naninirahan sa Pilipinas.
So kumbaga, inassume nila siguro na legal na yung stay ni Lee O'Brien sa Pilipinas. Although legal naman talaga bilang tourist. Pero yung magtatrabaho siya, yun yung nagiging illegal dito. At violation sa visa na hawak niya. At sabi ko nga kanina, marami ang gumagawa nito sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi siya tama dahil may violation kang ginagawa. Pero nasa sa kanila pa rin yun. Kung handa silang i-take ang risk para pasukin ang ganitong klaseng pamumuhay sa ibang bansa.